Sa napakalawak na mundong ating ginagalawan, may mga lugar na tila hindi dapat umiiral, mga tanawing parang nilikha ng imahinasyon, mga bundok na tila umaabot sa kalangitan, mga lawa na kumikislap na parang mga hiyas, at mga likas na kababalaghan na kayang hamunin ang lahat ng alam natin tungkol sa ating planeta, mula sa mga nakatagong paraiso sa gitna ng karagatan, hanggang sa mga sinaunang lugar na bumuhay sa mga alamat at misteryo sa loob ng libu-libong taon. Ang bawat destinasyong makikita mo sa listahang ito ay may sariling kwento na magpapamangha sa iyo. Ngunit sa milyon-milyong magagandang lugar sa Earth, alin ang tunay na karapat-dapat na matawag na pinakakahanga-hanga? Sa video na ito, bibiyahe tayo sa iba't ibang sulok ng mundo upang tuklasin ang mga pinakabihira, pinakakahanga-hanga, at pinaka-hindi malilimutang lugar na kailangang makita kahit isang beses sa buong buhay mo. Humanda ka dahil habang papalapit tayo sa katapusan ng video, mas lalo pang magiging hindi ka panipaniwala ang mga tanawing iyong matutuklasan. Kaya siguraduhin tapusin ang video at i-comment ang lugar na pinakanagustuhan mo. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara. Hidden Paradise of Navajo Shipwreck Beach. Sa isang liblib na cove sa isla ng Zakynthos sa Greece, may isang beach na tila itinago ng kalikasan mula sa ibang bahagi ng mundo. Ito ang Navajo Beach, isang lugar na naging simbolo ng paraisong Mediterranean. Ang beach ay napapalibutan ng matatarik na puting limestone cliffs na umaabot ng daan-daang talampakan pataas. Dahil sa lokasyong ito, tanging bangka lamang ang karaniwang paraan upang marating ang dalampasigan. Ngunit ang pinakasikat na bahagi ng lugar ay ang lumang barkong nakahimlay sa gitna ng puting buhangin. Noong 1980, isang cargo ship ang sumadsad sa baybayin matapos masangkot sa masamang panahon at iniwang nakahiga sa dalampasigan hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga taon, naging bahagi na ito ng pagkakakilanlan ng beach. Ang kombinasyon ng kalawangin na barko, matingkad na asul na tubig, at puting bangin ay lumilikha ng isang tanawing halos hindi ka panipaniwala. Ang pambihirang kwento ng shipwreck at ang natural na kagandahan ng paligid nito ang dahilan kung bakit kinikilala ang Navajo bilang isa sa mga pinakasikat na beach sa buong mundo. Fairy Chimneys of Enchanting Cappadocia. Sa gitna ng Turkey, may isang tanawin na parang nilikha ng mahika. Ito ang Cappadocia, isang rehiyong kilala sa mga kakaibang rock formations na tinatawag na fairy chimneys. Nabuo ang mga ito milyon-milyong taon na ang nakalipas matapos ang serye ng volcanic eruptions na nag-iwan ng makakapal na layer ng abo at bato. Sa loob ng napakahabang panahon, unti-unting hinubog ng hangin at ulan ang mga deposito hanggang mabuo ang matatayog na haliging may kakaibang hugis. Hindi lamang kagandahan ang dahilan kung bakit espesyal ang lugar. Noong sinaunang panahon, inukit ng mga tao ang mga bahay, simbahan, at maging mga underground city sa loob ng malalambot na bato upang magsilbing kanlungan laban sa mga mananakop. Sa kasalukuyan, mas lalo pang sumisikat ang Cappadocia dahil sa daan-daang hot air balloons na lumilipad tuwing pagsikat ng araw. Ang tanawin ng makukulay na lobo sa ibabaw ng mga fairy chimneys ay isa sa pinakakilalang larawan sa mundo ng paglalakbay. Ang natatanging heolohiya, kasaysayan at pambihirang tanawin ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakakahanga-hangang destinasyon sa Earth. Miss Shrouded Old Man of Storr, may isang lugar sa Isle of Skye sa Scotland na tila diretso mula sa isang sinaunang alamat. Sa gitna ng malalawak na damuhan at mabatong kabundukan, nakatayo ang Old Man of Storr, isang higanteng rock pinnacle na nakabalot sa misteryo at kagandahan. Nabuo ito milyon-milyong taon na ang nakalipas dahil sa malalaking landslide at geological activity na humubog sa tanawin ng rehiyon. Sa paglipas ng panahon, naiwan ang matayog na batong ito bilang isa sa mga pinakakilalang landmark sa buong Scotland. Ayon sa ilang lokal na kwento, ang bato ay bahagi ng katawan ng isang higante na inilibing sa lugar. Bagamat alamat lamang ito, nagbibigay ito ng dagdag na hiwaga sa lokasyon. Isa sa pinakakilalang katangian ng Old Man of Storr ay ang makapal na hamog na madalas bumabalot dito.
kapag unti-unting lumilitaw ang bato mula sa ulap, para itong isang sinaunang bantay na nagmamasid sa lupain sa loob ng maraming siglo. Ang kombinasyon ng dramatikong tanawin, mayamang alamat at kakaibang atmosfera ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinaka-photogenic na lugar sa buong United Kingdom. Dragon Rock Sea Stock of Iceland. Sa baybayin ng Iceland, may isang napakalaking batong tila isang higanteng nilalang na nagyelo sa gitna ng dagat. Ito ang Dragon Rock Sea Stock, isa sa mga pinakakahangahangang natural formation sa bansa na puno ng apoy, yelo at alamat. Nabuo ang kakaibang istrukturang ito sa loob ng libu-libong taon dahil sa walang tigil na pag-atake ng malalakas na alon ng North Atlantic Ocean sa mga volcanic cliffs ng Iceland. Habang unti-unting kinakain ng dagat ang mas malalambot na bahagi ng bato, ang mas matitibay na seksyon lamang ang naiwan hanggang mabuo ang napakalaking sea stock na makikita ngayon. Sa ilang anggulo, mistulang ulo ito ng isang dragon na nakatingin sa karagatan. Dahil dito, naging bahagi ito ng maraming lokal na alamat at kwento tungkol sa mga mahiwagang nilalang na pinaniniwala ang dating nanirahan sa Iceland. Kapag bumabangga ang malalaking alon sa paanan nito habang umiikot ang malamig na hangin mula sa Arctic, lalo itong nagmumukhang buhay. Ang kakaibang hugis, dramatikong lokasyon, at koneksyon nito sa mitolohiya ng Iceland ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakakamangha-manghang tanawin sa North Atlantic. Alien Landscapes of Socotra Island. May isang isla sa Indian Ocean na tila hindi kabilang sa ating planeta. Ito ang Socotra Island, isang lugar na madalas ilarawan bilang pinakamalapit na bagay sa isang alien world na makikita sa Earth. Dahil sa matagal nitong pagkakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo, nakabuo ang Socotra ng kakaibang ecosystem na hindi matatagpuan saan man. Mahigit 30% ng mga halaman dito ay endemic, ibig sabihin ay dito lamang sila nabubuhay. Pinakasikat sa lahat ang Dragon Blood Tree. Sa unang tingin, parang isang higanteng payong na tumubo mula sa ibang planeta. Kapag nasugatan ang puno, lumalabas ang matingkad na pulang dagta na siyang dahilan ng kakaibang pangalan nito. Bukod sa mga natatanging halaman, makikita rin sa isla ang puting buhangin, matatayog na bundok, limestone caves, at malinaw na karagatan na puno ng buhay. Ang kakaibang biodiversity, pambihirang tanawin, at pakiramdam na para kang nasa ibang mundo ang dahilan kung bakit itinuturing ang Socotra bilang isa sa mga pinaka-eksklusibo at kamangha-manghang lugar sa planeta. Floating Peaks of Zhangjiajie. Isipin mo ang isang kagubatan ng bato kung saan ang mga bundok ay tila lumulutang sa himpapawid. Ito ang Zhangjiajie sa China, isa sa mga pinaka-spectacular na natural landscape sa buong mundo. Nabuo ang mga matatayog na sandstone pillars sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa erosyon na dulot ng ulan, hangin at pagbabago ng klima. Unti-unting naubos ang mas malalambot na bahagi ng bato habang nanatiling nakatayo ang matitibay na haligi. Ang ilan sa mga pillar na ito ay umaabot ng higit 3,500 piye ang taas. Kapag bumabalot ang hamog sa lambak, nagmumukhang lumulutang ang mga bundok sa ibabaw ng mga ulap. Dahil sa pambihirang kagandahan nito, nagsilbi itong inspirasyon para sa mga lumulutang na bundok na makikita sa pelikulang Avatar. Mula noon, lalo itong naging tanyag sa buong mundo. Ngayon, milyon-milyong turista ang bumibisita rito upang masaksihan ang mga kahangahangang tanawin, kabilang ang mga glass bridges at observation decks na nagbibigay ng walang kapantay na tanawin ng parke. Ang kakaibang anyo ng mga bundok at ang halos pantasyang atmosfera nito ang dahilan kung bakit ang Zhangjiajie ay isa sa pinakahindi malilimutang lugar sa Earth. The Otherworldly Danakil Depression. May isang lugar sa Earth na parang direktang hinugot mula sa isang science fiction movie. Ito ang Danakil Depression sa Ethiopia, isa sa mga pinakamatinding kapaligiran na matatagpuan sa ating planeta. Matatagpuan ito sa isang rehiyon kung saan nagtatagpo ang tatlong tectonic plates na patuloy na naghihiwalay. Dahil dito, isa ito sa pinakaaktibong geological zones sa mundo. Ang patuloy na paggalaw ng lupa ay lumilikha ng mga bitak, bulkan at makukulay na geothermal formations. Ang temperatura rito ay madalas lumalagpas sa 100 at 20 degree Fahrenheit
dahilan upang maituring itong isa sa pinakamainit na permanenteng tinitirhang lugar sa Earth. Ngunit sa kabila ng matinding init, ang tunay na nakakaakit ng pansin ay ang matingkad na kulay ng lupa. Ang mga deposito ng sulfur, asin at iba't ibang mineral ay lumilikha ng mga kulay berde, dilaw, kahel at pula na tila hindi likas sa ating mundo. Sa gitna ng kakaibang tanawin ay matatagpuan din ang mga salt flats na ginagamit ng mga lokal sa loob ng maraming siglo bilang mahalagang pinagkukunan ng asin. Ang pambihirang kombinasyon ng matinding klima, aktibong heolohiya at surreal na kulay ang dahilan kung bakit madalas ilarawan ang Danakil Depression bilang isa sa mga pinaka-alien na lugar sa planeta. Moon Valley of the Atacama Desert. Sa hilagang bahagi ng Chile, may isang lambak na napakakaiba kaya pinangalanan itong Moon Valley. Sa unang tingin, tila hindi ka na nasa Earth kundi nasa ibabaw ng buwan. Matatagpuan ito sa loob ng Atacama Desert, ang isa sa mga pinakatuyong lugar sa mundo. Sa ilang bahagi ng disyerto, halos walang naitalang ulan sa loob ng maraming taon, dahilan upang manatiling halos hindi nagbabago ang tanawin sa mahabang panahon. Nabuo ang Moon Valley sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa kombinasyon ng hangin, pagguho ng lupa at mga deposito ng asin. Ang resulta ay mga kakaibang rock formations, matatarik na burol at malalawak na kapatagang tila hindi bahagi ng ating planeta. Kapag papalubog ang araw, nagbabago ang kulay ng lambak mula ginto hanggang kahel at malalim na pula. Ang mga anino mula sa mga bundok at bato ay lalo pang nagbibigay ng misteryosong karakter sa lugar. Dahil sa pagkakahawig nito sa kondisyon ng Mars at Moon, madalas itong gamitin bilang lokasyon para sa scientific studies at astronomical research. Ang pambihirang tanawin at kakaibang kapaligiran nito ang dahilan kung bakit isa ang Moon Valley sa pinakanatatanging destinasyon sa South America. Meteor Crater of Arizona. Mahigit 50,000 years na ang nakalipas. Isang napakalaking pangyayari ang nagbago sa tanawin ng Arizona magpakailanman. Isang meteor na bumibiyahe ng napakabilis ang bumagsak sa Earth at lumikha ng isa sa mga pinaka-preserved impact crater sa mundo. Ngayon, kilala ito bilang Meteor Crater. May lapad itong halos 0.75 milya at lalim na mahigit 550 piye. Sa laki nito, kayang maglaman ang bunganga ng maraming malalaking stadium sa loob. Noong unang panahon, maraming tao ang nag-akala na isa lamang itong ordinaryong bulkan. Ngunit noong unang bahagi ng ika-20 siglo, napatunayan ng mga siyentipiko na ito ay resulta ng banggaan ng isang meteor na may bigat na humigit kumulang 300,000 tonelada. Dahil sa mahusay nitong kondisyon, naging mahalagang lugar ito para sa pag-aaral ng planetary impacts. Ginamit pa nga ito ng NASA bilang training site para sa ilan sa mga astronaut ng Apollo program bago ang kanilang mga misyon sa buwan. Ang pambihirang kasaysayan at direktang koneksyon nito sa kalawakan ang dahilan kung bakit isa ang meteor crater sa pinakaimportanteng geological landmark sa mundo. Sacred Summit of Mount Fanjing. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng China, may isang bundok na tila direktang tumataas patungo sa kalangitan. Ito ang Mount Fanjing, isang sagradong bundok na matagal ng sentro ng pananampalataya at pagninilay. Bahagi ito ng isang rehiyong kinikilala bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa pambihirang biodiversity at natatanging tanawin. Ngunit ang pinakakilalang bahagi nito ay ang Red Cloud's Golden Summit, isang matarik na tuktok na nahahati sa gitna ng isang makitid na bitak. Sa ibabaw ng magkabilang bahagi ng tuktok ay nakatayo ang dalawang sinaunang templo na pinagdurugtong ng isang maliit na tulay. Upang marating ang mga ito, kailangang akyatin ng mga bisita ang daan-daang baitang na nakaukit mismo sa bato. Sa loob ng maraming siglo, naging mahalagang pilgrimage site ito para sa mga Buddhist. Marami ang naniniwalang ang lugar ay may malalim na espiritual na kahalagahan. Kapag natatakpan ng mga ulap ang paanan ng bundok, nagmumukhang lumulutang ang mga templo sa himpapawid. Ang pambihirang kombinasyon ng kalikasan, pananampalataya, at arkitektura ang dahilan kung bakit isa ang Mount Fanjing sa pinakakamangha-manghang bundok sa Asia. Lençóis Maranhenses, Lagoon Desert. Isipin mo ang isang disyerto na puno ng tubig. Parang imposible.
Ngunit ito mismo ang makikita sa Lençóis Maranhenses ng Brazil. Sa unang tingin, mukha itong karaniwang disyerto dahil sa walang katapusang puting sand dunes na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ngunit tuwing panahon ng ulan, nagaganap ang isang pambihirang pagbabago. Ang tubig ulan ay naiipon sa pagitan ng mga buhanginan at lumilikha ng libu-libong kristal na asul at berdeng lagoon. Dahil sa ilalim ng buhangin ay may hindi tinatagusang layer ng bato, hindi agad nawawala ang tubig at nananatili ito sa loob ng maraming buwan. Nabubuo rito ang isang tanawing halos hindi kapanipaniwala. Ang matingkad na kulay ng tubig na napapalibutan ng puting buhangin ay lumilikha ng isa sa mga pinaka-photogenic na landscape sa planeta. Sa kabila ng tila malupit na kapaligiran, maraming uri ng halaman at hayop ang nakapag-angkop sa natatanging ecosystem ng rehiyon. Ang pambihirang pagsasama ng disyerto at mga lagoon, isang bagay na bihirang makita saan man sa mundo, ang dahilan kung bakit itinuturing ang Lençóis Maranhenses bilang isa sa pinaka-extraordinaryong natural wonder sa Earth.